Isang malakas na palakpakan ang umalingawana parang nga alon. Nakakasilaw ang liwanag nga ilaw. Ang seremonya ang pagawat para sa ika-96 la Future Youth Innovation Award ay kasalukuyang ginaganap sa Paris. Sunod-sunod na umakyat sa entablado ang nga natatanging kabataan mula sa mahigit 20 bansa, itinaas ang kanilang nga tropeo ng may nga ngiting puno nga pagmamalaki. Ang host na nakasuot ing isang formal na suit ay matatas na gumamit Ingles upang ipakilala ang nasyonalidad at nga nagawa ing bawat nagwagi. Sa ibaba ing entablado, ang nga miyembro ing media ay handa sa kanilang mga kamera na may zoom lens at mga flash na walang tigil sa pag-ilaw. Nang siya na ang tinawag sa entablado, sinabi ang host ng may ngiti, at ngayon malugot nating salubungin ang nagwagi mula sa Pilipinas, isa sa mga kinatawan mula sa Kapuluang Malay. Ang nga manunod na kaninay masiglang nakpapalakpakan ay biglang natigilan, lalo na ang grupo ang nga Asyanong delegado na nakaupo sa harap. Lahat ang mata ay nakatuon sa entablado, lumipat ang kamera kay Tala. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad patungo sa podium. Sa kanyang payat na pangangatawan at walang emosyong mukha, ang bawat hakbang niya ay matatak. Hindi niya tinanggap ang tropeo at hindi rin niya iniabot ang kanyang kamay upang makipagkamay sa host. Sa halip, kinuha niya mula sa bulsa ang kanyang tip-tip ang isang telang maayos na nakatupi. Iyon ang watawat ang Pilipinas, ang mga kulay pula, puti at buhaw kasama ang gintong araw at 3 bituin. Itinaas niya ang watawat sa harap ing live na kamera, sa harap ing nga mata ing buong mundo. Pagkatapos, dahan-dahan niyang pinunit ang watawat, piraso bawat piraso, pulgada bawat pulgada. Sa sumunod na sandali, ang buong bulwagan ay naging tahimik na parang sementeryo. Walang sinuman ang gumawa ang anumang ingay. Nakanganga ang host, nakatingin habang hinahayaan niyang malaglak sa sahig ang nga punit-punit na pirasong watawat. Pagkatapos ay humarap siya sa mga tao. Sabi niya, kung hindi ninyo ako papayagang maging kinatawan ng Pilipinas, mas gugustuhin kong punitin ang watawat na ito gamit ang sarili kong nga kamay. Sa sandaling iyon, lahat ing mata, lahat ing lente ing kamera ay nakatutok sa kanya, hindi gumagalaw. Si Tala ay isang matalim na tinik na tumubo sa lupang hindi yumuyuko. Walang nakakaalam kung kailan tumibay ang kanyang mga buto o kung kailan siya tatanda at makakalimot. Ngunit lahat ngang nakakakilala sa kanya ay naalala na hindi siya kailanman yumuko kaninuman. Ipinanganak siya sa isang ordinaryong pamilya sa Cebu. Ang kanyang ama ay isang teknisyan at ang kanyang ina ay isang guro sa elementarya. Mula pagkabata, mahusay na siya sa pag-aaral, laging nakatayo sa harap ng klas upang sumagot ng tanong. Ang kanyang nga mata ay direktang nakatingin sa guro nang walang bahid ng kaba. Hindi siya isang taong maingay o nanggugulo, ngunit pakiramdam ng kanyang nga kaibigan ay mahirap siyang lapitan. Madalas siyang magsulat nga sanaysay na may matatalim na salita para sa pahayagan ng paaralan. Minsan niyang sinabi na ang sistema ng edukasyon ay isang palakang dahan-dahang pinapakuluan sa maligamgam na tubig. May nagreklamo tungkol sa kanya, kaya tinawag siyang guro para kausapin. Mahinahon siyang sumagot, sinasabi ko lang po ang totoo. Hindi ko tatanggapin ang isang edukasyong nagtuturo sa akin na manahimik. Sa edad na 11, kinatawan niya ang kanyang paralan sa isang pambansang kompetisyon sa agam at nanalo ang unang pwesto. Ginawaran siya ang National Outstanding Youth Award at pinuri ang kagawaran ang edukasyon. Sa araw na iyon, tumayo siya sa entablado at sinabing, ang nga teknolohista ang Pilipinas ay hindi nga tornilyo sa pabrika ang mundo,
kundi ang diwa ang nga inhinyerong malayang mag-isip. Ang pangungusap na ito ay ginawang isang maikling clip nga media at malawakang ikinalat na nakbunga nga makasalungat na opinion online. Sabi nga ilan masyado siyang prangka at walang pakundangan. Sabi naman eng iba, sinabi niya ang gustong sabihin eng maraming kabataan ngunit hindi magawa. Sa edad na 18, nakatanggap siya ang full scholarship mula sa National Institute of Applied Sciences sa Pransya. Sa tag-araw bago siya umalis, niyakap niya ang kanyang magulang sa airport. Palihim na inilagay ng kanyang ina ang isang maliit na watawat sa kanyang kamay. Ito ang watawat ang Pilipinas. Tumango siya at itinago ito sa ilalim ng kanyang backpack. Walang sinabi. Alam niya na ang maliit na simbolo na iyon ay maaring magdulot ng maraming hindi kinakailangang problema sa hinaharap. Ngunit mas alam niya na ang kanyang kinakatawan ay hindi isang pampulitikang islogan, kundi ang ugat na nasa loob niya. Sa unang 6 na buwan pagdating sa Pransya, nagsikap siyang mag-adjust sa wika, kultura, pagkain at klima. Lahat ay iba sa kanyang inaasahan. Sa universidad, siya lamang ang nag-isang estudyanteng Pilipino. Kapag ipinakikilala niya ang kanyang sarili, madalas na itanong mga tao nang hindi sinasadya, galing ka ba sa Taiwan? Lagi niyang sinasagot, hindi po, Pilipino ako. Minsan, ang sagot na ito ay tinutugunan ng isang palakaibigang ngiti, ngunit minsan ay nagdudulot itong na pakunot na no at pakikipagtalo. Isang Pranses na PhD student ang minsang nang insulto sa kanya sa harap ang iba habang nagulat ang kanilang grupo. Isang bansang kilala sa turismo, mayroon din palang mataas na teknolohiya. Narinig niya ito ngunit hindi nakipagtalo. Pinuksan lang niya ang isang diagram ng pandegdigang industriya ng pagmamanupaktura nga electronic parts. Itinuro ang lugar ng Pilipinas at sinabing halos kalahati nga hard disk drive sa mundo ay dito binubuo. Pagkatapos ang araw na iyon, hindi na muling nagsalita ang taong iyon at ang kanilang grupo ang nakakuha ang pinakamataas na marka sa klas. Lahat ay tumayo at pumalakpak. Sa kanyang 2 taon, nagdisenyo siyang isang modelo para sa pagpapabuting proseso ng production ng semiconductor sa mababang temperatura at hindi inaasahang nanalo ng gintong medalya sa isang internal innovation competition ng universidad. Isa sa mga hurado ay isang mataas na ehekutibo mula sa isang kilalang kumpanya ang chip sa Pransya. Agad siyang nakalok, masaya akong irerekomenda ka sa darating na international competition, ang Future Youth Innovation Award na gaganapin sa Paris. Ito ay isang mataas na antas na kompetisyon na may mga kalahok na mga batang mananaliksik mula sa buong mundo at kailangang dumaan sa maraming yugto ang pagpili. Nang isumite niya ang kanyang aplikasyon, hindi siya gaanong umasa dahil sa listahan nga nakaraang finalis. Hindi niya kailanman nakita ang salitang Pilipinas. Ngunit nangyari ang hindi inaasahan. Nakatanggap siya ng isang opisyal na sulat ng imbitasyon mula sa mga organizer. Naroon ang kanyang pangalan, ang pamagat ng kanyang tesis at sa espasyo para sa nasyonalidad, hinawakan niya ang papel at matagal itong tinitigan. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang laptop at sumulat ang email bilang tugon upang kumpirmahin ang kanyang pagsali. Sa mga buwan ang pahanda para sa kompetisyon, naging kakaiba ang kanyang katahimikan. Inisip pa ang kanyang kasama sa kwarto na may sakit siya. Araw-araw, kumigising siya ang pay kumulul kumaga at natutulog ing hating gabi. Paulit-ulit na inaayos ang kanyang presentasyon, datos at gaslight. Alam niya na hindi lang niya kinakatawan ang kanyang sarili, kundi isang lugar na hindi nakikita ng maraming tao. Sa araw na nakapasok siya sa finals,
Ginamit ing French media ang dalawang salita para ilarawan siya, isang sorpresa, ang nga ilaw sa bulwagan sa Paris ay nakakasilaw. Makapangyarihan ang nga hurado. Inihayak ang listahan nga finalis. Ang panggalan niya ang huli na parabang isang panggalang idinagdag na lamang. Ang basahin, enghos ang kanyang talambuhay. Natigilan ito sandali at pagkatapos ay sinabi ang pangungusap na nagpabigat sa kanyang puso. Tala mula sa Pilipinas, isa nga kinatawan mula sa Kapuluang Malay. Narinig niya ito ng malinaw, hindi iyon isang typographical error, hindi isang pagkakamali, kundi isang sadyang pahayag. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang kamay ay nasa loop ang kanyang backpack. Hinihipo ang watawat na ibinigay ang kanyang ina at dala-dala niya ang mahigit isang taon. Malinaw pa rin ang nga tupi, medyo gasgas na ang nga gilid. Umakyat siya sa entablado na parang naglalakbay sa libu-libong milya. Iniabot nga host ang tropeo sa kanya, hindi niya ito tinanggap. Nagsimulang humina ang palakpakan sa ibaba. Nakatuon sa kanya ang nga kamera. Kinuha niya ang watawat mula sa bulsa ang kanyang dibdib, dahan-dahang inilatlat. Nagsimula ang bulungan sa hanay, engga hurado. Nag-zoom in ang kamera para makuha ang bawat galaw niya. Hinawakan ang kanyang kanang kamay ang isang sulok ang tela at hinila ng malakas. Napunit sa dalawa ang watawat. Ang pula, puhaw at puti sa ilalim ng spotlight ay matingkat na parang sariwang dugo. Nagulat ang host at napaatras. Sa ibabay ni Jing tablado gana pinakatahimikan. Pinanot ang nga manunot ang kilos na ito, hindi alam kung dapat pumalakpak o kumondena. Inilagay niya ang nga punit na pirasong ang tela sa podium. Tumayo siya ng tuwid, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matalas na parang talim. Kung ipipilit ninyong baluktutin ang pagkakakilanlan, ang bansang aking pinanggalingan, kaya ko rin itong punitin. Ngunit tandaan ninyo, kayo ang pumunit nito, hindi ako. Ang buong bulwagan ay tahimik. Sa live broadcast screen, dumaloy ang nga chat message na puno, nga tandang pananong at tandang padamdam sa iba't ibang wika. Sa Twitter, sumabog ang nga hashtag. Mabilis na umangat sa trending topics ang Pilipinas punit watawat at tala. Pagbaba niya mula sa entablado, wala siyang tiningnan sinuman, maliban sa isang matandang babae na nakatayo sa malayo, may hawak na cellphone at tahimik na tumatango. Ito ay isang dating kaibigan ing kanyang propesor sa universidad, isang retiradong akademiko na panandaliang nanirahan sa Pilipinas. Nang gabing iyon, pagbalik niya sa kanyang dormitoryo, ang kanyang Weibo at Instagram ay naging mainit na paksa. Ngunit isang email lang ang binuksan niya na ipinadala mula sa isang opisyal na ahensya ng Pransya. Nakasaad dito na ang video na may kaugnayan sa seremonya, ang pagawat ay sususpindihin, ang award ay ipagpapaliban, at ang organizer ay magsasagawa ang karagdagang investigasyon kung ang kanyang ginawa ay isang pampolitikang provokasyon. Mahinahon, niyang isinara ang email at nahanda para sa kanyang presentasyon sa universidad kinabukasan. Dahil alam niya na ang tunay na seremonya ang pagawat ay wala sa entabladong iyon, kundi sa bawat class, sa bawat laboratorio, at sa proseso ang pagbabago ang nga patakaran na susunod. Kinaumagahan pagkatapos ing seremonya, madilim ang nga kali ing Paris. Ang langit ay parang isang kulay abong tela na ayaw lumiwanag. Si Tala na nakasuot ing kulay abong coat ay pumasok sa gusali ing laboratorio sa takdang oras. Magaan ang kanyang backpack, normal ang kanyang ekspresyon. Dalawang estudyanteng Asyano sa pintuan ang nakakilala sa kanya.
Tinawag ng isa ang kanyang pangalan ng mahina na may mga matang puno ng pagalang. Bahagia siyang tumango, hindi huminto. Hindi niya kailanman nagustuhan ang maging sentro ng atensyon, lalo na sa ilalim ng isang spotlight na may pampulitikang kulay. Ang balita tungkol sa kanya ay ganap na sumabog sa araw na bumalik siya sa universidad. Maraming media outlet ang nagsimulang mag-debate tungkol sa kanyang ginawa sa seremonya. Ang focus ay wala na sa award mismo, kundi sa imahe niya habang pinupunit ang watawat. Sa social network, ang taong may iba't ibang pananaw ay nag-edit ng nga clip upang bigyan ito ng sarili nilang interpretasyon. Sabi ng ilan, ginawa niya ito upang ipahayag ang paninindigan at dignidad. Kinundina naman siya ng iba sa sadyang pag-udyok sa isang sensitibong isyong pampolitika. Mabilis na nakatanggap ang universidad ng opisyal na abiso mula sa mga organizer na nagsasabing isang kalahok ang nagpahayag ng hindi autorisadong pampolitikang paninindigan sa seremonya. Kaya sinimulan nila ang proseso ng pag-review and award at inireserba ang karapatang bawiin ang kanyang kwalifikasyon. Ipinatawag siya ng universidad para sa isang pulong na sinabing para sa koordinasyon at komunikasyon. Nang hapong iyon, pumasok siya sa opisina ng Student Affairs sa takdang oras. Ang associate diyan ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, malumanay ang boses ngunit may halong panunuri at malinaw na panghihikayat. Inabot niya sa kanya ang isang dokumentong may maingat na mga salita para pirmahan. Ang nilalaman sa madaling salita ay ipapaliwanag niya na ang kanyang ginawa sa seremonya ay walang partikular na pampulitikang intensyon at mangangako siyang igagalang ang nga patakaran ang nga organizer tungkol sa pagtawag sa mga bansa. Pinasa niya ang ilang pahina, hindi nagsalita, pagkatapos ay dahan-dahang pinunit ang papel sa dalawa at inilagay sa mesa. Ang ngiti ng associate diyan ay nanigas sa kanyang mukha. Natahimik siya sandali, pagkatapos ay pilit na tumango, sinabing tatalakayin niya muli ang usapin sa universidad. Lumabas siya opisina at itinapon ang gapiraso dokumento sa recycling bin sa may hagdanan. Bahagyang nanginginig ang kanyang nga daliri, ngunit hindi kailanman huminto ang kanyang nga hakbang. Ang pananahimik ang solusyon na gusto nila. Ngunit alam niya na kung mananatili siyang tahimik, sa susunod, hindi lang ang kanyang nasyonalidad ang babaguhin, kundi pati na rin ang kanyang boses, ang kanyang pangalan o maging ang kanyang pag-iral. Sa ikatlong araw, isang pangunahing pahayagan sa Pransya ang naglatala ng isang espesyal na panayam sa kanya. Ang headline ay "The Girl Who Refused to Be Named." Ang buong pahina ay hindi nakpakita ang malinaw na paninindigan, ngunit isang pangungusap na sinabi niya mismo ay nakabol. Mas gugustuhin kong harapin ang kahihinatnan kaysa hayaan ang iba na magpasya kung saan ako nanggaling. Ang pangungusap na ito ay nagpasiklap sa debat. Isang Pranses na mambabasa ang nag-iwan ng komento, pinupuri ang kanyang katapangan, habang kinutya naman siya ang mga kritiko sa pagdadala ng politika sa dalisay na mundo ng akademya. Kasabay nito, ang kanyang personal na impormasyon ay nagsimulang ikalat ng may malisya. May maestranghero na nahukay ang kanyang ngalarawan noong high school. May ilan na nagsabing natunton nila ang trabaho at address ng kanyang pamilya at kinunan pa and screenshot ang nga post sa social media and kanyang nga magulang. Ang online world ay parang isang halimaw na ginising sa galit. Hinihila siya sa isang walang katapusang paglilitis. Isinara niya lahat ang kanyang social media accounts, pinalitan ang kanyang numero and telepono. Araw-araw,
mas maaga siyang umaalis sa kanyang dormitoryo at mas gabi na umuuwi. Ang gusali, eng laboratorio, ang naging tanging kanlungan niya. Ibinuhos niya ang lahat eng kanyang lakas sa pananaliksik. Ginamit ang pinakamahinahong paraan upang labanan ang ingay sa labas. Nagsimula siyang bumuo ng isang bagong modelo para sa eksperimento ng semiconductor materials. Dahan-dahang inaalis ang nga depekto mula sa lumang proyekto upang subukang lumikha ng isang mas tumpak na simulation system para sa proseso ng produksyon sa mababang temperatura. Ito ay isang napakalaking gawain na halos walang sinuman ang gustong gawin mag-isa, ngunit handa niyang gawin ito. Alam niya na bukod sa paninindigan, kailangan din niyang patunayan na hindi siya isang taong puro salita lang. At ang kanyang pagsisikap ay sa wakas ay napansin. Isang senior na propesor na miyembro eng komite sa seremonya eng pagawad, ang personal na nagrekomenda sa kanya sa universidad para sumali sa isang interdisciplinary research project eng European Research Council. Bagamat nag-aalangan ang universidad, kailangan nilang ipasa sa kanya ang sulat ng imbitasyon. Sa sulat, isinulat ng propesor. Interesado ako sa problemang kanyang itinaas, na isang bagay na iniwasan ng iba, at ang kanyang solusyon ay isang bagay na hindi panaisip ng iba. Interesado ako sa kanyang pananaliksik, hindi sa kanyang nasyonalidad. Nang gabing natanggap niya ang sulat na ito, naglalakad siya mag-isa sa maglansangan ng Paris. Nang dumaan siya sa isang tulay sa ibabaw ng Seine River, huminto siya at matagal na tumayo. Malabo ang liwanag eng nga bituin sa kalangitan. Tumaan ang hangin sa kanyang tainga. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na marahil sa isang sulok ng mundong ito, ang kanyang paninindigan ay hindi nasayang. Makalipas ang ilang linggo, unti-unti siyang nakalayo sa sentro eng Baguio. Isang grupo eng mga akademiko mula sa iba't ibang universidad sa Pransya ang sama-samang pumirma sa isang pahayag na nananawagan para sa paggalang sa tunay na pagkakakilanlan engga internasyonal na mag-aral at tumutol sa paggamit ng isang standardized na pampulitikang wika upang takpan ang pagkakaiba-iba. Ilang kinatawan, eng nga mag-aral ang nag-organisa pa eng isang essay contest sa journal eng universidad na may temang ako ang magpapasya kung saan ako galing. Ang pabalat eng unang issue ay isang silweta eng kanyang likuran. At ang nga organizer ng award na dating nag-anunsyo na ipagpapaliban ang pagawat sa wakas pagkatapos isang lihim na pagpupulong ay nagbagong kanilang paninindigan. Sinabi nilang hindi nila parurusahan ang ginawa ng kalahok at igagalang ang pagkakaiba-iba ng kultura at pangalan ng bawat rehiyon sa masusunod na listahan ng ganagwagi. Sabi ng ilan na nalo na siya, ngunit alam niya na hindi ito isang tagumpay, isang pansamantalang pahinga lamang. Sinabi sa kanyang tagapayo ng pribado na ang mundong ito ay hindi lamang itim at puti. Maraming tao ang hindi siya naintindihan, ngunit natatakot lamang silang manindigan sa tabi niya. Bahagnya siyang tumango, ngunit hindi kailanman natina. Makalipas ang ilang linggo, naglatala siya ng isang artikulo na pinamagatang pangalan at katotohanan sa isang academic review journal. Sa artikulo, isinulat niya, kung ang bawat pangalan ay maaring baguhin ayon sa kagustuhan, ang nga alaala ay mabubura rin. Hindi ako lumalaban, hindi ko lang tinatanggap na mapatungan. Ako si Tala, galing ako sa Pilipinas. Ito ang aking katotohanan, hindi opinyon eng iba.
Ang artikulong ito ay nakpasiklap eng higit pang talakayan sa ma-internasyonal na akademiko at naging dahilan upang ang maraming taong dating tahimik ay magsimulang magpahayag ng kanilang suporta ng hayagan. Mayroon pa ngang isang dayuhang propesor na ginamit ang kanyang kaso bilang isang halimbawa sa klas upang talakayin ang hangganan sa pagitan ang pagkakakilanlan at ang mundo ang akademya. Sa likod ang katahimikan ay isang bagyo, at siya ay nakatayo sa gitna ng bagyong iyon, hindi kailanman yumuyuko. Ang taksibol ay dumating ng mas huli kaysa sa inaasahan. Ang bulaklak nga magnolia sa universidad ay nagsisimula pa lamang mamukatkat. Si Tala ay nakaupo sa isang sulok nga laboratorio. Mahina ang sikat nga araw sa labas ing bintana, tumatama sa gilid ing kanyang laptop, lumilika ing isang maliit na patak mainit na kulay. Nagtype siya habang kinakagat ang kanyang ibabang labi, naghahanda ang nilalaman para sa kanyang presentasyon. Sa loob ng 3 araw, dadalo siya sa International Young Researchers Summit na gaganapin sa Geneva. Ang nga kalahok ay mula sa mahigit 30 bansa at rehiyon. Noong una, tinanggihan niya ang imbitasyon. Ipinadala ang sulat ng imbitasyon 2 buwan pagkatapos ang insidente. Hindi partikular na tinukoy mga organizer ang kanyang nasyonalidad, ginamit lamang ang terminong kalahok mula sa Asya upang tukuyin ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi na mabilang ang pagkakataong nakatakpo siya ng itong malabong pananalita. Ngunit ang nakapagtataka, isang kinatawan mula sa mga organizer ang personal nakpadala ng sulat, sinasabing umasa silang igagalang ang kanyang sariling pagkakakilanlan kung saan siya nanggaling, nang hindi na kailangang makipagkompromiso at hindi nila censor ang nilalaman ng kanyang talumpati. Ito ay isang hindi pampublikong pangako na naayos nga organizer sa loob. Matagal siyang nakalinlangan, sa huli, nakpasya siyang dumalo. Ayaw na niyang maging isang problematikong figura sa mundo, ngunit mas lalong ayaw niyang maging isang taong madaling palitan ang mundo ang pangalan. Para sa lektur na ito, nahanda siyang 8 minutong presentasyon lamang. Walang komplikadong ngasart, walang mahabang paliwanag, 2 puntos lamang ang tinalakay niya. Naligaw na ba ang unlad ang teknolohiya mula sa pananaw ang sangkatauhan at maunawaan ba ang Pilipinas bilang isang entidad sa sarili nito? Nakatayo siya sa entablado sa bulwagan ang kumperensya sa Geneva, nakasuot ng madilim na asul na suit, hindi gaanong nakayos. Alam niya na hindi ito isang entablado para sa pagtatanghal, kundi isang larangan ngedigmaan. Sinimulan niya sa pamamagitan ang paglalahad ang ganagawa ang Pilipinas sa mga nakaraang taon sa larangan ang pagmamanupaktura ang mahahalagang electronic parts, disenyo ang circuit at high precision sensors, habang itinuturo kung gaano kahalaga ang datos na ito sa pandaigdigang supply chain ng teknolohiya. Unti-unting nanahimik ang manunut sa bulwagan. Pagkatapos, binago niya ang tono ng kanyang pananalita at sinabi ang pinakasensitibong pang-uusap. Kung ang Pilipinas ay isang pangalang hindi maaaring banggitin, dapat din bang itago ang pinakmulan ang teknolohikal na ambag na aming ibinibigay? Pagkatapos ang pangungusap na iyon, natahimik ang buong bulwagan sa loob ng 1 segundo. Pagkatapos ay umaling-awngaw ang palakpakan. Ang palakpakan ay hindi malakas, ngunit taos puso at may bigat tulad ng patak ang tubig na nahuhulog sa isang malalim na balon, matagal na umaalinggaw-ngaw. Pagkatapos ang kanyang lektur, hindi siya nanatili upang makipag-usap kaninuman. Tumalikod siya at agad na lumabas ang bulwagan. Pagod na pagod siya, ngunit kumpara sa dati,
ito ay isang kapayapaan pagkatapos makalaya. Pagbalik niya sa Paris, nalaman niyang naging isang mahalagang personalidad na siya sa forum sa Geneva. Bagamat sinubukan niyang iwasan ang nga panayam, ang video ang kanyang lektur ay ginamit bilang sanggunian ang maraming media outlet. Ang mas nakakagulat, ang Pranses na host na minsang kumuwestiyon sa kanya ay nagsabi ang isang pangungusap sa pagtatapos ang kanyang programa, ang mundo ay hindi laging kailangang pumili ang panig. Minsan, ang pagpili ay simpleng pagsasabi lamang me toto. Sinabi ni Tala na galing siya sa Pilipinas. Marahil ay dapat neting pakinggan siyang mabuti hanggang sa matapos sa halip na makmadaling itama siya. Nang makita niya ang pangungusap na iyon, matagal siyang nanahimik. Hindi dahil sa pasasalamat, kundi dahil sa wakas ay naunawaan niya na ang paninindigan ay hindi laging nauwi sa maling pagkakaunawa. Sa panahong iyon, parami ang nga universidad sa ibang bansa na nagsimulang magbukas ang opsyon para sa Filipines sa kanilang sistema ang pagpaparehistro ang nasyonalidad. Hindi na ito itinuturing bilang isang rehiyon lamang at parami ang nga mag-aaral na nagsimulang magsalita tungkol sa kanilang magkatulad na karanasan. Ang kanyang kwento ay parang apoy na naglantat sa mga problemang dating nakatago. Siya naman, unti-unting bumalik sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Walang komento, walang paliwanag, alam niya na sapat na ang kanyang ginawa, ang natitira ay dapat ipasa sa iba. Nag-apply siya para sa isang research project na hindi nangangailangan peer review. Ang paksa ang pananaliksik ay precision atomic level production of nanomaterials at low temperatures. Ito ang larangang pinakamahusay niyang alam at ang pinakamahusay na paraan upang makatakas sa mga kontrobersya. Sa araw na naaprubahan ang kanyang aplikasyon, wala siyang sinabihan. Nagsulat lamang siya ang isang maliit na linya sa isang blankong pahina ang kanyang journal. Umiiral ako hindi dahil tinatanggap ako ng iba, kundi dahil nananatili akong ako. Makalipas ang 2 buwan, nakatanggap siya ng isang hindi kilalang sulat mula sa Pilipinas. Sa sulat, mayroon lamang isang pangungusap, walang pangalan ang nagpadala. Salamat sa pagtiyak na hindi kami matatawag sa maling panggalan sa harap ang buong mundo. Tinitigan niya ang sulat. Lumuha ang kanyang nga mata. Dahan-dahan niya itong itinago sa kanyang drawer. Sa wakas, ang kanyang pangalan ay naalala, hindi dahil sa award, hindi dahil sa pagpunit nga watawat, hindi dahil sa kontrobersya, kundi dahil hinimok niya ang nga tao na harapin ng seryoso ang katotohanan. Na ang Pilipinas ay hindi lamang isang salita sa mapa, hindi lamang isang pangalang binibikas ang iba, kundi isang lugar kung saan may mga taong ipinanganak, may mga taong nagpoprotek, at may mga taong handang harapin ang lahat ng kahihinatnan para dito. Ang watawat ay napunit, ngunit ang lupang sinilangan sa likod nito ay hindi nadurok. Ito ay nananatiling nakatayo sa gitnang hangin, matatak sa gitnang nga ulap. Hinahampas nga alon ang nga baybayin. Marami pang iba na tulad niya, tahimik na nakatayo. Kung humanga ka sa kanyang determinasyon, pakilike para mas maraming tao ang makakita sa kanyang kwento, mangaring mag-iwan in iyong komento upang suportahan ang bawat pangalan na tumatangging mapatungan. At huwag kalimutang mag-subscribe, maghatid kaming mas maraming tunay at makapangyarihang nga kwento.